Minsan yung taong minahal at inalagaan mo, siya rin pala yung taong magpapaluha sa'yo. Si Minda ay isang ulirang asawa at ina. Buong puso niyang inaalay ang kanyang buhay sa pamilya, pag-aalaga sa anak, pagmamahal sa asawa, at pag-aasikaso sa tahanan. Tuwing pauwi si Lester mula sa trabaho, nariyan siya sa pintuan, nakaabang, palagi niyang inihahain ang masarap na pagkain at inaasikaso ang malilinis na damit ng asawa. Para kay Minda, ang kaligayahan ni Lester ang pinakamahalaga sa mundo. Ngunit sa trabaho ni Lester, nakilala niya si Estela, maganda, kaakit-akit, at laging maayos ang itsura. Hindi niya naiwasang ikumpara si Minda kay Estela. Sa kabilang banda, si Minda ay unti-unting nagkulang sa pag-aayos sa sarili. Mas pinipili niyang magsuot ng maluluwag na damit at kahit ang simpleng pagsusuklay ay nagiging abala sa kanya. Unti-unti, nahulog si Lester kay Estela. Hinanap ni Lester sa iba ang hindi niya makita sa kanyang asawa. Palagi siyang kasama nito sa kantin, kumakain, nagtatawanan, at nagkakaroon ng sandaling saya na wala sa tahanan. Samantala, naramdaman ni Minda ang unti-unting lamig ng asawa sa kanya. Palagi na itong busy sa cellphone, bihira na ang oras para sa kanya at sa mga anak. Isang gabi, habang tulog na si Lester, sinubukan ni Minda buksan ang cellphone nito. Nagulat siya nang may password na ito sa kanyang cellphone na dati ay wala naman. Ramdam niya na may itinatagong lihim ang asawa. Dumating ang linggo, nagpaalam si Lester na dadalaw lang sa mga magulang. Ngunit pakiramdam ni Minda na nagsisinungaling ang asawa. Iniwan niya muna ang mga anak sa kapitbahay nilang si Aling Lydia at sinundan si Lester. Sakay ng nirentahan niyang kotse, sinundan niya ang asawa. Doong niya nalaman, hindi sa magulang pumunta si Lester. Sa halip, nagpunta ito sa mall. Pagbaba niya ng motor, sinalubong siya ng isang magandang babae at hinalikan. Hinabol ni Minda sa distansya. Nakita silang pumasok sa fast food at magkahawak kamay habang nag-o-order ng pagkain. Hindi na niya nilapitan si Lester. Wala nang dahilan para makipagtalo. Wala nang dahilan para kay Minda, wala nang halaga para bigyan ng pagmamahal ang asawa. Sinaktan siya nito. Ngunit hindi siya nakipaghiwalay. Hindi alam ni Lester na alam na ni Minda ang kanyang ginagawa. Sa mga sumunod na araw, unti-unti ring nagbago si Minda. Mas inaalagaan na lamang niya ang sarili at ang mga anak. Hindi na niya binibigyan ng buong pansin ang asawa. Madalas na rin siyang busy sa pag-aayos ng sarili kaysa magluto o maghintay kay Lester.